Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong mga driver's license sa LTO portal. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, make sure na meron na kayong active na email address at make sure na bubuksan nyo po ito kasi magsisend po sila ng email sa inyo. At dapat hawak nyo na rin po yung driver's license na meron kayo para alam nyo kung ano yung ilalagay sa fill upan ninyo. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal. And then i-click lang natin itong LTMS portal under ng Land Transportation Office. At mapupunta na tayo dito sa LTMS portal. At kung meron na kayong account guys, pwede nyo nang i-click itong login. Pero kung wala pa, i-click nyo ang register now. At may makikita po kayo ditong terms of agreement. So basahin nyo na lang po lahat yan hanggang sa pinakababa. At kung tapos nyo nang mabasa, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng yes, I accept para ma-checkan. At mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng security code. Kung ano yung security code na makikita nyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. Pero kung kagaya niyan, hindi nyo masyadong mabasa kung ano yung security code na nandyan, i-click nyo na lang po itong refresh security code. Ito po. At automatic na pong mapapalitan yung security code na nandyan. So kagaya niyan, nababasa ko na DLQ5J. So yun po yung ilalagay natin dito. So take note guys, kung maliit or malaking letra yung nakikita ninyo, dapat yun po yung ilalagay ninyo. So kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So i-click lang natin itong enroll as an individual. And then mapupunta na tayo dito. So may tanong dito sa baba, do you have a Philippine driver's license or conductor's license? At dahil nandito tayo para mag-renew ng ating driver's license, so ibig sabihin yan, meron na tayong lisensya. So i-click lang natin itong yes. So dito nyo na po magagamit ang inyong lumang lisensya. So ilagay nyo na lang po ang license number. By the way guys, ang license number makikita po dito sa inyong lumang lisensya. So ilagay nyo po ng buo ang inyong license number. Kung may mga dash, isali nyo po. At ang expiry date naman ay makikita nyo po dito. Make sure po tama yung pagkakalagay ninyo para hindi kayo magkakaproblema. At dito naman tayo sa paglalagay ng serial number. So ang serial number naman ay makikita sa likod ng inyong lumang lisensya. So nandito po. So i-double check nyo na po lahat ang mga nilagay ninyo kung tama ba. And by the way guys, sa mga nagtatanong paano daw kung wala silang conductor's license. So wag nyo na pong fill upan yan kasi driver's license lang naman yung i-renew natin. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At kung hindi kayo makaproceed guys, tapos sa itaas may makikita kayong ganito, the driver's license details do not match. Or meron din ganito na driver's license you have entered has been registered. So kapag ganyan yung lumabas, panoorin nyo na lang po yung video ko kung paano masosolve yan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Pero kung okay naman lahat at nakaproceed kayo, mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng personal information. So kung nakikita ninyo, automatic na malalagay yung last name, first name at middle name ninyo, tapos yung date of birth. Tapos dito sa baba, ang kailangan nating fill upan is yung mother's maiden name. So ilagay nyo na lang po dito yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. So make sure guys hindi magkakabaliktad at tama yung pagkakalagay ng pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. At kung na-double check na ninyo at tama naman lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng contact information. So dito maglalagay tayo ng email address at confirm email address. So make sure guys yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan ninyo. Kasi magsasend po sila ng email doon sa email address ninyo. So ulitin ko, dapat active at nabubuksan ninyo para makuha ninyo yung email nila. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng cellphone number. So i-double check nyo po lahat yung mga nilagay ninyo kung tama ba at pagkatapos i-click nyo na ang create account. And then may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-register ninyo at nag-send daw sila ng link sa email address na nilagay ninyo. So dapat within 24 hours ay nabuksan nyo na yung link at na-open nyo na para ma-activate
kung hindi automatic na madidelete yung application ninyo. So kagaya na sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsisend sila ng link doon. So ganito po yung email na na-receive ko. So isang step na lang daw para ma-verify nila yung registration ninyo. So i-click nyo na lang po itong link na nandito sa baba. Pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang ang Open in Browser. At pagkatapos mo pupunta na kayo dito sa paglalagay ng password at confirm password. So dapat yung password daw na ilalagay ninyo dapat minimum of 8 characters. And dapat yung mga characters na yun dapat merong letra, may number, may maliit at malaki na letra. At dapat magkatulad yung new password at confirm password na ilalagay ninyo. Pag okay na, i-click nyo na po itong set password for login. At pagkatapos may makikita kang ganito, your account has been verified and confirmed. At dito sa baba, makikita mo na rin yung LTO client ID mo. So ito po yun. Isulat nyo na sa papel or screenshot ninyo para hindi nyo makalimutan. Kasi ito ang isa sa mga requirements sa pag-renew ng inyong mga lisensya. Yan na ang gagamitin ninyo once mag-login kayo sa inyong LTMS portal. So dapat hindi nyo makalimutan ang LTO client ID at yung email address ninyo. At dahil meron na tayong LTO client ID, try na nating mag-login. So ilagay lang natin dito yung password na ginawa natin kanina at pagkatapos i-click natin ang sign in. And then makakapasok ka na sa iyong LTMS portal account. So ito na yung personal account mo sa iyong driver's license. So pwede mo na makita online kung ano yung gusto mong tingnan. For example, gusto mong tingnan yung digital ID mo, yung driver's license mo, pwede mong i-click itong digital ID. Ito pong may square. So makikita nyo po dito yung soft copy ng inyong driver's license. So pwede nyo pong gamitin ito as valid na driver's license. Basta marunong na kayo mag-login, if ever nahuli kayo tapos nawala or na iwan nyo yung driver's license niyo, pwede po kayong mag-login dito. Tapos ito yung ipapakita ninyo sa mga enforcers. At kung gusto niyo ring makita ang likod ng inyong driver's license, pwede nyo i-click itong backside. Ito pong may square. At makikita nyo rin po dito yung actual talaga na copy ng inyong driver's license sa likod. So nandito na po lahat ng mga information na kailangan ninyo. At kung gusto niyo makita yung QR code niyo, i-click nyo na lang po itong QR code. So makikita nyo rin po dito yung QR code ng inyong driver's license account. So balik tayo dito sa homepage ng ating LTO online account. So kung gusto niyo rin makita kung meron kayong mga violations, pwede niyo pong i-click itong violations. And then dito makikita niyo yung demerit points ninyo. So kagaya sa akin wala akong demerit points, pero kung meron kayo makikita niyo po dyan. Tapos dito pwede niyo i-click itong unsettled kung meron kayong mga unsettled na violation. So dito may makikita din kayong history. Click nyo na lang po ito. At dito rin pwede kayong mag-take ng exam if ever mag-renew kayo. And by the way guys, may video na pong ginawa kung paano mag-renew ng inyong mga driver's license ngayong 2025. Kung ano yung mga requirements at dapat dalhin. So i-login nyo na lang po yung LTO account niyo. Tapos dito pwede na kayong mag-take ng exam. So kung gusto niyo mga reviewers guys, may mga videos ako ng reviewer, mapa-English, Tagalog, professional and non-professional. So meron ako niyan, hanapin nyo na lang po sa description box. Ilalagay ko na lang po yung link doon. So make sure hindi nyo makalimutan yung LTO client ID or yung email address niyo, tapos yung password niyo. Para anytime pwede po kayong mag-login sa inyong LTMS account online.